And you begin to wonder why you Good morning, good afternoon mga kapam. Ito nga po at nag-prepare po ako ng pagpakain sa ating mga alagang manok at pato. So, ang nakikita nyo po mayroon po yung sapal ng niyog, yung pinagkadkaran po ng niyog, at meron po yung kasamang commercial feed. So, yan po ginagawa namin para po makatipid kami sa commercial feed para sa pagpapakain namin sa aming mga alagang mga manok. Ayan. So, kung nakikita nyo po talaga napakasigla ng aming alagang manok. So, 1 month old pa lang po yan ng aming alagang manok na yan. So, kung mayroon pong bibili, available po. So, pumunta lang po dito sa amin. So, nasa comment section po ang aming address. Ayan. So, nakikita nyo po talagang gustong-gusto po yan ng aming mga alaga, yung aming inire-reading pambahog. Disclaimer lang po, so nag-uumpisa pa lang po kaming mag-alaga, kaya hindi pa po ako ganun ka-eksperto. Base lang po yan sa aming experience. Nilinisan ko lang saglit itong aking paglalagyan ng bahog para malinis siya. At isa-isa natin lalagyan siya ng pambahog. Ayan. So, pupunuin namin yan. At yung pambahog kong yan, talagang mauubos ng mga sisiw. Kasi yung nakakulong doon is 19 pieces na mga sisiw na native po yun. Ayan. So, yan yung ating ilalagay. So, makikita nyo talagang napaka gustong-gusto yan ng ating mga alaga. One month old pa lang yan mga kapam, pero kikita nyo ang lalaki na ng ating mga sisiw. Native chicken lang naman po yan, diba? So, sobrang advanced. Pag may mga sahog-sahog na commercial feed, bukod sa may sapal ka, may commercial feed kasi nakakapagpadagdag yun ng kanilang lakas o pampataba na din ng ating mga alaga. So, pupunta naman tayo dito sa aming 2 months old na sisiw din. So, nakabukod yan. So, hindi kami pwedeng mag-alpas kasi kung nakikita nyo tubig-tubig dito sa aming lugar, dito sa Lopez. Ayun. Ito naman guys, prepare ko ay para sa mga pato. So, dinagdagan ko yun ng commercial feed kasi wala pa silang 1 month. So, mas kailangan pa nila yung mas madaming commercial feed para mas mabilis silang lumaki at mas mabilis silang lumakas para maiwalay na agad doon sa kanilang nanay na pato. Tara, puntahan natin guys. Ito mga pato namin, ano pa lang sila, mga 2 weeks old pa lamang. So, wala pa sila talagang 1 buwan. Kaya kailangan pa talaga nila ng commercial feed. Kasi kung pupuruhin mo agad yan, pwedeng mabansot. Diba? So, maganda, tutulungan natin yan ng pampabilis ng ng paglaki para sila hindi mabansot. Kasi nakakabansot pag yung idedirekta mo agad sila sa mga sagmaw or sapal-sapal agad. Kailangan may commercial feed talaga. Ayan. So, nakikita nyo, ang tatakaw ng kumain. So, dito naman guys, magpe-prepare naman ako para dun sa mga malalaki naming mga manok. Dun sa mga aming tandang at inahin.
Ayan, so maglalagay lang ulit ako dyan ng kalahati ng aming sapal. So nakikita nyo, ni-stack namin yan para sa kanila. Para tipid na kami sa commercial feed namin. Ayan, so lalagyan ko lang yan ng darak. Tapos lalagyan ko rin yan ng feeds na may kasamang mais. Yan, kasi pampaano yun pampabigat para sa ating mga alagang tandang. Disclaimer lang po ulit ha, hindi po ako eksperto. Base lang po yan sa aming experience. So kung nakikita nyo, nilalagyan ko talaga yan ng tubig para mag-mix o dumikit yung sapal doon sa mga commercial feeds niya para malasa. Mas magustuhan siya ng ating mga alagang, mga manok at pato. Ayan guys, so nakikita nyo, mayroon na kami dyan mga nakabukod na tandang. So papalakihin namin yan agad. So, pinaghihiwa-hiwalay na namin yan kasi syempre nag-aaway-aaway yan pag magkakasama eh. So, hinihiwalay na namin agad para makapag-focus sila sa pagkain, makapag-focus sila sa pagpapalaki para mabenta natin yan ng mas malaki at mas mahal pa. Diba? Ayan, tulad yan. So, malaki na yan. So, mabebenta natin siya ng mahal. Kahit hindi tayo magsasabong, negosyante lang naman po tayo. So, mas sinahanap yan ng mga taong nagsasabong. Ayan. So, magandang klase na yung mga ganyan kasi native sila. Ayan guys, so dito prepare ulit tayo ng bago para naman do sa ating malalaking mga pato. So, dun sa malalaking pato, lalagyan lang natin yan ng dalawang ng feeds. Tapos, may kasama na yan sagmaw. So, lalagyan na natin yan ng sagmaw kasi malalaki na sila. Konti lang yung aming sagmaw na nakolekta ngayon kasi nangungulekta kami sa mga bahay-bahay. So, dinagdagan ko na lang yan ng sapal. So, dadagdagan natin yan ng tubig. Mas gusto kasi ng pato yung maraming tubig. So, tara, puntahan natin yung ating malalaking mga pato. So, magkasama na yung 7 months at saka yung aming mga maliliit. Yung mga 2 months na pato. Ayan. So, ang dami nila. So, nakikita nyo talaga putik-putik dito sa amin kasi bagong ulan. Kaya talagang hindi kami pwedeng mag-alpas ng manok. Pato lang kasi mga pato naman matibay sila sa basa-basa. Ayun. Ayan, at doon naman tayo guys sa mga inahin naming pato. So nakabukod talaga yan kasi itong mga inahing pato mga nangingitlog na at saka yung tandang namin. Hindi pwede namin siyang isama. Aawayin kasi yan ng mga tandang at saka inahin kasi nangingitlog na sila eh. Kaya nakabukod. Ayan mga kapam, and thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo sa aming munting farm. Thank you, bye-bye.